Mga kababayan, ito po yung rason yan. Ito yung rason kung bakit si Sara maagang nag-anunsyo pagka presidente sa 2028. Ito po ang katunayan dyan, mga kababayan. Kasi dalawa lang naman dapat talaga ang pagpipilian ni Sara. Impeach o resign. Dalawa lang, mga kababayan. Ngayon, i-explain ko sa inyo. Dalawa lang na bagay ang dapat pagpilian ni Sara. Magre-resign siya or hayaan niyang ma-impeach siya. Ganito, mga kababayan. Kapag nag-resign siya, walang impeachment mangyari. Pero wala na siyang kikitain, wala na siyang power, sa 2028 pa siya tatakbo. So, kung wala na siyang power, paano na ang kanyang pangalan? Paano na ang kanyang pagka-politician? It is ngayon, magiging private citizen siya. Hindi na siya mangangamoy. Kaya manatili siya na hindi mag-resign. So ngayon, para hindi siya ma-impeach, ito po ang rason yan. Nag-anunsyo ng maagang pagtakbong presidente. Bakit? Utos yan ni Harry Roque. Ito, mga kababayan. Utos yan ni Harry Roque na mag-anunsyo ng maaga para ang irason niya dun sa impeachment, pinulitika siya. Pakinggan ninyo ang reaksyon ni Larry Gadon. Ito, mga kababayan. Sinadya ni Sara na magdeklara ng maaga at mag-anunsyo na tatakbong presidente para pagdating sa impeachment trial, ang irarason niya doon, pinulitika siya. Ito po, mga kababayan. Ang pag-announce ni VP Sara na siya ay kakandidato bilang Pangulo sa 2028 ay isang taktika lamang upang kapag nag-umpisa ang impeachment hearing sa kanya, ay ang kanyang magiging depensa ay sasabihin niya na ito ay political persecution dahil kasi nag-announce na siya. Kita nyo? Yan ang estilo ni Sara. Kaya po siya maagang nag-announce na tatakbong presidente para kapag nakalkal ang kanyang mga kaso dun sa impeachment at yung mga grounds at napatunayan at nagpositibo ang kanyang mga grounds doon, yung saan niya dinala, sino si Mary Grace Piatos, pera sa Pogo, pera sa drug lord. Kapag nalaman yon at nagkatotoo lahat ang sinabi ni Trillanes na meron siyang 2.6 billion sa bank account na joint account nila ni Digong, nagbigay si Sammy Uy, kay ganito, kay ganyan, kay ganon. Pag lahat yun ay mapatunayan, ang panglaban ni Sara dyan, pinipersecute siya. Political persecution, mga kababayan. Which is, yan din ang sinabi ni Harry Roque. Kaya siya ay nag-seek or nag-file ng asylum sa Netherlands kasi pinulitika siya. Yan ang rason, mga kababayan. Kaya ngayon sabi ni Attorney Larry Gadon, kaya maaga si Sarang nag-anunsyo para may irarason siyang pinulitika siya. Oo, kasi wala siyang alam kung ano ang kanyang panangga. Yun ang totoo, mga kababayan. Ano bang panangga niya kung malaman lahat at mabulgar lahat? Magpapabiktim na lang siya at sabihin niyang pinulitika siya. Kasi bakit? Sinadya nila to kasi nag-announce kasi ako na tatakbo akong presidente, kaya pinag-initan nila ako. Kaya lahat ng yan ay gawa-gawa at kwento lang nila. Yan ang lusot ni Sara. Diba? Pero wala yan. Malulusot pa rin ang impeachment dyan. Kasi simple, isa lang naman sabihin ng mga senador dyan at kongresista, paano ka pinulitika? Hindi ka pa nag-anunsyo, naka-file na yan. Diba? Continue. Ito, sabi ni Larry Gadon. Ang pag-announce ni VP Sara na siya ay kakandidato bilang Pangulo sa 2028 ay isang taktika lamang upang kapag nag-umpisa ang impeachment hearing sa kanya, ay ang kanyang magiging depensa ay sasabihin niya na ito ay political persecution dahil kasi nag-announce na siya na siya ay tatakbo at ang nais lamang ng kanyang mga katunggali ay sirain siya sa politika. Ang pag-announce ni VP Sara na siya ay kakandidato bilang Pangulo sa 2028 ay isang taktika lamang upang kapag nag-umpisa ang impeachment hearing sa kanya, ay ang kanyang magiging depensa ay sasabihin niya na ito ay political persecution dahil kasi nag-announce na siya ay tatakbo at ang nais lamang ng kanyang mga katunggali ay sirain siya sa politika. Kita nyo? Yan ang rason, mga kababayan.
Kasi wala na siyang alam, wala na siyang ibang choice. Alam nyo, utos ni Harry Roque yan. Mag-anunsyo ka ng maaga para may irarason ka doon pagdating sa trial nang ipatawag ka sa Congress or sa Senate. May irarason ka na pinulitika kanila. Kasi nga, ramdam na, kaya kung napansin ninyo, lagi nilang pinipeke ang survey na bayaran na lagi siyang number 1. At lagi nilang pinapakalat ngayon na si Sara ang pinakamalakas na kandidato para sa 2028. Diba? Lagi nilang minamanipulate ang taong bayan. Lagi nilang nilagay sa survey na -3 si PBBM at si Sara ang taas-taas ng ratings. Diba? Putang ina, ang taas ng ratings, wala namang ginagawa. Diba? Ganyan ang estilo nila. Kasi mga kababayan, dalawa lang talaga ang pagpipilian ni Sara. Mag-resign or antaying ma-impeach. So ngayon mga kababayan, kung mag-resign siya, mawawala siya matitingga siya. Ano ngayon? 2026. 26, 27, 28. Wala Hindi naman mangyayari mga kababayan na huhugot siya sa sarili niyang bulsa at mamimigay siya ng ayuda dito, ayuda doon habang wala na siyang posisyon sa gobyerno. Kasi kung mag-resign siya ngayon, yung impeachment na yan, mapupulbo yan, mabubura yan, mawawala lahat. Walang impeachment mangyari kasi nag-resign siya. Pero kung iisipin niya, kapag nag-resign siya, mawawala yung pangalan niya. Kasi bakit? Hindi naman siya public servant. At biruin nyo, 26 ngayon, 27, 28, 2 taon. Anong gagawin niya? Saan siya pupunta sa loob ng 2 taon? Mag-iikot siya buong Pilipinas, mangangampanya siya ng advance, mamimigay siya ng ayuda, mauubos ang pera niya. Pero kung manatili siyang vice president, kahit wala siyang pondo, meron siyang karapatan na magbiyahe, lipad dito, lipad doon kasi sagot ng gobyerno yan. Hindi gagastos ng sarili niya yan. Mga kababayan, so ang nirarason niya ngayon, mag-announce siya ng maaga na tatakbo siyang presidente, paawa effect. At sasabihin, kaya po nila ako pinag-initan. Kaya po nila ako sinampahan ng impeachment complaint. Kasi alam po nila, number 1 ako sa ratings Iiyak yan doon. Number 1 ako sa ratings. Nangunguna ako sa ratings. Ako ang pinakamalakas na kalaban at contender sa 2028. Alam po nila yan. At alam nyo ba kung sino ang pinuno ng akbayan? Si Risa Hontiveros. Gaganon yan. Kasi alam ko po na si Risa ay tatakbong presidente kaya pinag-initan nila ako. Nangina mo. Kala mo di namin alam? Diba? Magpa-victim ka? Diba? Magpapabiktim ka at sabihin mo na political persecution? Lusi! Diba? Alam na namin yung estilo mo, Sara. Kung hindi mo matalo ang 16 million ng kakamping na boto kay Leni, pag hindi mo rin matalo ang 30 million na boto kay Marcos, magtindahan ka na lang. Diba? Tatandaan mo, Sara, kakamping at loyalista nagsanib puwersa. 30 million ni Marcos plus 16 million ni Leni. Kung hindi mo kayang talunin, si Leni na lang. Si Leni, kahit anong oras pag-eleksyon, hindi nawawala ang 15 million pataas. Solid na boto. Kung hindi mo malagpasan ang 15 million ni Leni, sorry na lang, nganganga ka. Diba? Kung hindi mo malagpasan ang 30 million ni Bongbong Marcos, sorry na lang, nganganga ka. Diba? Kahit kay Leni na lang Wag na yung kay Bongbong kasi sabihin naman nila yan, yung boto kay Bongbong, boto din yan ni Sara. O sige, kay Leni tayo. Kung hindi mo malagpasan, do you think ang boto ni Leni ay hindi kayang kunin ni Risa? Kaya ni Risa yan. Bakit? Si Bam Aquino nga at si Kiko Pangilinan. Wala sa survey nung midterm election nung 2025 for senatorial candidates. Nakita nyo ba na nag-number 1 si Bam, nag-number 1 si Kiko, number 2, number 3 sa survey? Wala! Pero magulat ka, pasok sa top 5. Diba? Niloloko nyo pa si Kiko. Anong sabi nyo? Dagat. Ito, dagat. Wow, dagat.
Dahon. Oh, wow, dahon. 'Di ba? Ginaganon-ganon nyo pa, niloloko-loko nyo pa si Kiko. Oh, anong nangyari? Pasok sa top 5. Oh, anong nangyari sa inendorso ni Sara na Duterte? Ha? 3 lang ang napasok. Sino? Si Marcoleta, si Batos, Bongo. Yeah? Oh, pang-apat si Aimee. Sa Duterte. Kita mo 'yan? Oh, diyan nagpapatunay. Kung talagang malakas si Sara, di sana yung 10 senador niya pasok. Bakit 3 lang? 'Di ba? Tandaan nyo yan. Kung hindi nyo kayang talunin ang 16 million or 15 million na boto ni Leni mula 2016 at 2022, hindi nawawala ang 15 million ni Leni. Pataas. Kung hindi nyo kaya yan, huwag na kayong sumubok tumakbo. Tandaan ninyo, kahit sino sa grupo ng Liberal Party ang tatakbong presidente, hindi mawawala ang 15 million dyan. Ang mga DDS kaya, aabot pa kaya ng 15 million? O sige, sabihin natin si Bongo nag-number 1. Simple lang naman ang sagutan yan. Number 1 si Bongo. Okay. Bakit nag-anunsyo si Sara ng maaga? 'Di ba? Ang purpose ni Sara diyan, mag-anunsyo ng maaga patungkol sa sinabi ni Attorney Larry Gadon. Pangalawang purpose niya diyan, nag-anunsyo siya ng maaga dahil alam niya na si Bongo ay tatakbong presidente sa 2028. 'Di ba? Dalawa 'yan, mga kababayan. Dalawa ang purpose ni Sara. Tatakbong presidente para may irason pag na-impeach, at tumakbong presidente kasi alam niya nakakalabanin siya ni Bongo sa 2028. Dalawa lang yan. Alam ni Sara na tatakbo si Bongo sa 2028. Alam ni Sara yan. Alam niyo kung bakit nanahimik si Bongo? Unti-unti na si Bongo umaalis sa grupo nila. Unti-unti na si Bonggong umaalis sa grupo nila. Kaya napansin ninyo, ni minsan si Bongo hindi nyo naririnig. Di ba? Kaya si Bongo, hindi nyo na naririnig. Kasi alam ni Bongo ang katiwalian. Di ba?